Kahapon ho, tinalakay natin itong issue ng weteng ho dyan ho sa probinsya ng Albay. May kulang ho eh. Ngayon, buuhin natin at pag-usapan natin kung ano po ang meron, bakit hindi ho kaya ng mga mataas na opisyal sa probinsya ho ng Albay. Una sa lahat, trabaho po ng pulis na trabaho po ng pulis para po itong mga illegal gambling, illegal drugs, trabaho po ng pulis yan. Anti-criminality, trabaho ng pulis yan. Kaya lang ho, ang problema ho, bakit ho hindi ho manggawa-gawa nila na tutukan? Kaya nga ho, may nagsabi ho sa akin, totoo bang nakikinabang itong mga mataas na opisyal dyan po sa probinsya ng Albay. Katulad ho ni Governor Noel Rosal. Governor, magtatanong lamang ho ang inyong lingkod. Si Jojo Sibial po ito para sa programang Huli Ka ni Jojo Sibial. Dito lamang ho sa ating Facebook Live at programang Huli Ka News TV. Magtanong ho kami, Governor Noel Rosal. Totoo po ba ito? Dahil nung napanood ko po sa isang interview, long time ago, siguro for several months napanood ko po ito. In-interview ito ng isa pong radio anchor dito ho sa Metro Manila. Ito pong si Gobernador, Albay Governor Noel Rosal, regarding po sa issue ng wetting dyan po sa kanyang nasa Sakubang probinsya. Ang sagot ho niya, wala ho siyang alam. Ngayon ikinanta na kumanta na. Kumbaga hindi na sintunado. Ito pong si alias Cap Nemo. Sino po ba itong si Cap Nemo? Governor Noel Rosal, sir. At ganoon din po kay Police Regional Director ng Region 5, Police Brigadier General Miranda, sir. Hindi ko alam kung kailan po ba sir kayo magre-retiro o baka naman i-extend pa kayo. I-extend pa kayo ng ating pong DILG Secretary. O baka naman po ay i-extend kayo ng ilan pa pong mga padrino mong politiko dyan po sa lalawigan o sa region o sa region ng Region 5 sa Bicol Region. Dahil siyempre of course, ang dami ninyong ipinasok na pera na galing po sa illegal. Regional Director, Police Regional Director ng Region 5, General Miranda, sir. Magandang hapon po sa inyo at sa lahat po ng mga Provincial Director. Ito po ang ating pong pag-usapan ngayong hapon na ito. Sabi nga rito, ito po si Cap Nemo sa isang press conference. Ito po nagkakaroon po ng isang press conference dyan po sa probinsya ng Albay. At isiniwalat niya ang umano'y pagkakasangkot ng dalawang politiko at dalawang big-time contractor sa operasyon ng wetting sa Albay. Alam mo ninyo, yung pong dating congressman na ako Bicol Party List, na si dating congressman o Representative Saldico na nagtatago na ngayon, isa yan sa mga big-time na contractor sa probinsya ng Albay. Ang tanong ko rito, sino po ba ito? Ano po ba ang pangalan nitong dalawang big-time contractor, Governor Noel Rosal, sir? Siguro kilala ninyo ito. At pangalawa, sir, sino po ba itong dalawang big-time politiko na sabit sa illegal gambling, lalo na po sa wetting, bukis, steal at iba pa? Governor, kayo po ang ama ng probinsya. Kayo po ang ama ng lalawigan ng Albay. Sa makatuwid obligasyon nyo, tungkulin ninyo na para bigyan ng kapayapaan, bigyan ng magandang halimbawa ang probinsya ng Albay. Bilang ama ng probinsya o ng lalawigan, kayo po ang ehemplo sa lalawigan o sa probinsya ng Albay. Kayo din ang unang-una lalapitan ng lahat ng mga constituents ninyo dyan po sa probinsya ng Albay upang makahingi ng tulong or sabi nga, gayahin ko si Governor Noel Rosal, magaling na politiko ito. Alam po ba ninyong napakagaling nitong gobernador na ito ng probinsya ng Albay? Bakit kamo? Nagsimula ito sa pinakamababang posisyon hanggang naging mayor ng Legazpi City. Maganda po ang kanya pong pamamahala at pagpapatakbo po sa lungsod ng Legazpi, sakop po ng probinsya ng Albay. Dahil po sa kanyang galing ito pong si Gobernador Noel Rosal, abay ang nangyari kinumbinsi siya ng mga tao sa probinsya ng Albay na tumakbo bilang gobernador o punong lalawigan ng Albay. At dahil po nakita nila yung kapasidad, yung kakayahan nitong si Governor Noel Rosal. Kaya nagpulong o nag-ipon-ipon
O, ang mga lahat ng kapartido nitong si Gobernador Noel Rosal upang patakbuhin bilang isang gobernador sa amin pong probinsya. Unang takbo ho, nasuspindi at tinanggal ito sa pwesto dahil po sa mga isyo na huwag na ho nating pag-usapan. Tapos na ho yun eh. Ngayon po nakabalik ito, nanalo sa kanyang pangalawang pagkakataon na siya tumakbo bilang gobernador ng Albay. Maswerte ito. Sabi po dito ng aking kapatid, Jennifer Sibial Manibog, magandang hapon sa lahat. Ingat tayo. Salamat ha, Utol, Jennifer Sibial Manibog, dyan po sa province of Rizal. Salamat po ng marami sa inyo. Kaya ho ito, tumakbo muli. Kaya lamang ho, matagal na hong problema. Actually, hindi lamang ho panahon ni Governor Rosal, ang weteng ho sa Albay. Nung ako po naging estudyante pa ho dyan, sa Legazpi City ho, sa isang kolehiyo dyan. Nung ako po nag-aral po, talaga pong totoong may waiting po sa probinsya ng Albay. Pakishare na lamang po mga kabarangay, pakishare na lamang po ng ating palatuntunan. Totoo pong mayroon hong waiting ho dyan. Hanggang sa kasalukuyan ho, patuloy po ang waiting. Nagdaan na po yung pinakasiga ho na presidente. No? Yung pinakasiga at pinakaastigong presidente na si Kadigong Duterte. At pumalit naman po ngayon, ito pong bagong Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magandang hapon po sa lahat po ng mga opisyalis ng Malacanang, lalo na po sa Presidential Communication Office sa pamumuno po ni Secretary Dave Gomez. Magandang hapon po sa inyo, sir. At sa lahat po, kay Undersecretary Attorney Claire Castro at sa lahat po ng mga media ho dyan, magandang hapon po sa inyo. Hindi rin ho masawata-wata itong problema ho ng illegal gambling, lalo na ho itong weteng dyan po sa probinsya ng Albay. Ito nga sabi ho dito, mabigat itong paratang ho ni Cap Nemo. Sino ba itong si Cap Nemo, mga kabarangay? Sino po ba itong si Cap Nemo? At nakatutok sa atin ngayon o nanonood sa atin ngayon ang aking kaibigan, ang aking Primo Bart Bunaobra. Maulan na hapon, Primo. Ingat po. Salamat Primo Bart Bunaobra. Kabarangay ko yan sa Barangay Kanaway, Malilipot, Albay. Pero ngayon nasa Lucena City na siya. At magaling itong aking Primo na ito. Hanggang ngayon di nagbabago. Kahit marami ng pera, down to earth pa rin. Primo, magandang hapon at regal sa anak mo, pamilya mo, sa asawa mo. Alam ito ni Primo Bart Bunaobra. Nung siya po ay nasa Albay pa, nakatira sa probinsya ng Albay, na mayroon po talagang wetting ho dyan sa aming lugar. At ang kapatid ho nito ay magaling ho na barangay kagawad sa aming lugar. Magandang hapon po ha. Kagawad, iwan ko kung kagawad pa rin ba ito ngayon o kung dating kagawad ha. Magandang hapon po sa inyo. Sa akin pong Primo, ang tawag po namin dyan, Holsit. Magandang hapon po sa inyo. Ito ha, ayon sa kanya, buong puso niyang tinulungan at pinatakbo. Ibig sabihin, inamin niya na totoong may waiting ho sa probinsya ng Albay. Kaya ikaw, Gobernador Noel Rosal, kasi ikaw nakaupo ngayon, hindi naman pwedeng sisihin ko yung nakarang administrasyon. Dahil ikaw ang nakaupo ngayon, siyempre of course, ikaw ang gumanap nito. Kailangan latiguhin mo. Sampalin mo kung kinakailangan. Kung matigas ayaw tumigil sa mga illegal na gawain dyan po sa probinsya ng Albay. Sabi ho dito ha, buong puso niya hong tinutulungan at pinatakbo ang umano'y wetting operation sa probinsya ng Albay. Wow! Ang galing mo, Cap Nemo. Ikaw na. Gusto kitang makilala, Cap Nemo. Para makakuha man lamang ho sa iyo ng idea kung paano ho magpatakbo ng wetting. Baka mayroon hong mga probinsya na hindi ho napasok ng wetting. Nandito lamang ho si Cap Nemo. Mga kabarangay ko, nandyan lamang ho si Cap Nemo. Ewan ko kung kakilala ito ni Governor Noel Rosal. Kasi kadalasan ho riyan, pasingtabi ho, pamilyar po ang mga politiko dito. Pamilyar din po dito ang mga supporters. Nakita ho ninyo mga senador. Binigyan ho ng regalo para ho sa kanilang pagtakbo. Kaya malamang sa hindi, ito pong si Cap Nemo ho, ay malakas po ito kay Gobernador Noel Rosal ng Albay. Sabi ho niya dito ha, ngunit ha, matapos mapakinabangan ang kaniyang kaalaman at serbisyo, ay bigla rin siyang tinanggal. Yun lamang, Cap Nemo. Sige, Cap Nemo, maghanap po tayo ng probinsya na pwede po tayo mag-operate ho ng illegal gambling, lalo na wetting. Wala na hong problema eh. Hindi na ho hinuhuli po ang illegal na sugal sa bansang Pilipinas. Yan po ang bagong Pilipinas. Yan po ang tatak ng bagong Pilipinas. Kung ako po mga DDS
Upakan ko ng puro sugal ang issue ho dyan. Para matigil na ho yan. Di ba? Ito, balik ko tayo dito ha. Balik ko tayo ha. Ika nga, pinaakyat sa puno ng puno ng saging. Mahirap akyatin ang puno ng saging kapag malaki ka. Katulad ko, medyo may kalakihan. Baka mabali yung puno ng saging. Pero kung sa bagay ho, puno ng saba ng saging. Saba ng saging. Medyo malakas ho, malaki ho yan eh. Hindi kayang baliin o balututin ho yan ha. Sabi ho dito, pagkatapos ay tinigpas ang puno, ibig sabihin, ang ibig sabihin ho, pinalakol upang matumba yung puno. Yun po ang kalagayan po nitong si Kap Nemo. Kawawa ka naman, Kap Nemo. Bakit ganun ang ginawa sa'yo? Pagkatapos po ninyong itinuro lahat kung paano i-operate ang illegal gambling na weteng, bukis, STL, dyan po sa probinsya ng Albay, abay tinigpas kayo. Kawawa naman po kayo. Magsumbong po kayo. Magsumbong po kayo sa Commission on Human Rights. Baka matulungan kayo. Magsumbong po kayo. Sinagasaan nila yung karapatan tao mo eh. Sa pagtulong mo. Sa pagpapatakbo ng weteng, bukis sa probinsya ng Albay. Kaya nung aking napanood, nung in-interview po ang Police Regional Director, ito pong si Police Brigadier General, magre-retirong Miranda. Kapag ito'y na-extend ho, maniniwala na ako na ang bagong Pilipinas ay may basbas po ang lahat ng klase o uri ho ng illegal sa bansang Pilipinas. Kaya Pangulong Marcos, wag na wag kang maglagay ng isang pulis na magre-retiro at i-extend mo pa. Tama lang yung ginawa mo. Dating Police Regional Director ng Region 4E, Calabarzon, na si dating retired General Hansel Marantan, na pagkatapos ng kanya pong takdang araw na magretiro pinaretiro ho ninyo at inappoint na lamang ho ninyo bilang undersecretary. Okay lang ho yun. Maintindihan ko yun dahil sa inyong pagmamahal sa kanyang serbisyo. Pero ito pong si Police Regional Director ho ng A5 o Region 5 Bicol, kapag ho ito'y na-extend kahit 1 minuto lamang ho, Pangulong Marcos, mawalan na po ako ng tiwala ho riyan. Tandaan ho ninyo. Isa po tayo sa nagsusulong po sa mga maganda ho ninyong programa at proyekto. Isa po tayo sa kumikilala ng iyong mga naiambag na kagandahan sa bansang Pilipinas. Pero dahil lamang ho dito kay General Miranda ma-extend ito at nakita naman ho ninyo. Mamaya ho, pangalawang topic natin, illegal uli, paihi, dyan naman ho sa Camarines-Or. Kita ho ninyo, mahal na Pangulo. Pinagluluko ka lamang ho nitong iyong mga pulis. Hindi naman ho lahat ng pulis. Pero hindi naman ho lahat ng pulis. Pero mas marami pa rin hong matitinong pulis. Pasintabi naman po sa mga matino. Magandang hapon sa inyo mga sir at ma'am. Saludo po ang inyong lingkod sa inyo. Ito, sabi ho dito, noong Enero ho ay tinawagan umano siya ng ilang politiko at kontraktor. Tandaan ho ninyo ito mga kabarangay dyan po sa probinsya ng Bicol. Upang tumulong sa pagpapatakbo ng palaro sa Albay. Ibig sabihin January ngayong taon, pasok na itong si Governor Noel Rosal. Kaya pala ini-interview ito, pilit itong ma-interview ng iba't ibang himpilan ng radyo at maging sa pahayagan o dyaryo dahil po sa isyo ng illegal na sugal na weteng, bokis, STL at iba pa. Sabi ho dito, upang tumulong ho sa pagpapatakbo ng palaro sa Albay. Wow, ang ganda nito. Palaro pa. Ito palarong pambansa. Kap Nemo. Ang ganda naman ng ibang klase ka, Kap Nemo. Saludo ako sa iyo. Ikaw na. Sabi nga dito, nung dumating ang Small Town Lottery o STL ng Philippine Charity Services Office, siya umano ang naging operation manager. Dahil alam niya ang kalakaran. Wow, galing talaga ng bagong Pilipinas. Yung pong parang ang dating Kadigong Duterte, naalala ko ninyo, si Atong Ang, Mr. Atong Ang, inilagay niyang isa ho sa mga, tawag ito, bisyalis ng PCSO, pagkurba, kung di ako nagkakamali. Siyempre, familiar sila sa gambling, sila ang inilagay. Kaya ito naman si Kap Nemo, dahil familiar po sa mga palarong illegal, inilagay ho siya at ginawa pang operation, nasaan na ba? Tingnan natin, operation manager. Mantakin ho ninyo, illegalista.
naging empleyado ng ating gobyerno. Yan po ang bagong Pilipinas. Ngunit ang tanong, ito ang tanong, small town lottery ba talaga ang pinapatakbo o may tinatawag na bukis ng steel? Alam po ninyo, bilang regalo ho ng mga police hepe hanggang ho sa PNP chief, itinatag ho, ginawa hong legal ang weteng o lasto sa ibang probinsya. Lasto or weteng sa ibang probinsya ang tawag ho noon. Ginawa ho ng isa hong pamunuan ng administrasyon, ginawa hong legal ito, kaya tinawag itong small town lottery. Dalawang numero lamang ho ito, baliktaran pwede at tombok pwede rin. Ano bang lumabas yan ngayon sa Albay? Sa weteng, ano po ba? Magandang hapon po sa mga lahat ng taga-Albay. Si Padio, tumaya pare. Tumama ka na ba pare? Grabe si Padio, tumaya talaga. Sige lang pare, hayaan mo pare, hindi naman ikaw may kasalanan. May kasalanan ho dyan pare. Yung pong ating pulis at ang ating pong mga opisyal ng gobyerno, katulad ng gobernador, mayor, barangay chairman at iba pa. Sila po, itinatag ho itong small town lottery para maging legal. At may mga percentage ang bawat hepe, provincial director, regional director hanggang sa chief PNP na a certain amount para hindi na ho sila magproprotekta sa mga illegal gambling tulad ng wetting. Pero anong ginawa nila? 100%, 30% lamang ang pinasok ko sa PCSO, yung 70% sa bukis. Ganun ho sila kagaling. Maglibot ka dito sa Metro Manila, may nakalagay doon. May booth doon na maliit, akala ko nga dispatching yung bang, di ba, may mga pag bumili ka ng ticket ho sa parking area o sa sinihan, may ganun ho Ang nakalagay doon is TLPC. So, ginawa ho nilang legal, pero pinapatakbo pa rin tulad ng style ng bukis. Ganun ho ang style nila. Nang maging maayos sa ang operasyon, bigla siyang tinanggal kasama ang kaniyang mga tauhan. Yan ang sinasabi ko sa Kap Nemo. Hindi ka nag-abiso sa akin. Kung nag-abiso ka sa akin, baka unang araw mo palang sibak ka na. Kung ganoon, bakit hindi lamang maayos na nag-usap at naghiwalay? At bakit kailangan umabot pa sa puntong may pagbabanta sa umanong buhay? Ganun ho talaga. Kapag ho ikay pasok sa mga illegal ho, kasama na ho yung mga death na yan at iba pa. At higit sa lahat, sino ang dalawang politiko? Ito ang ating tanong ngayon. Na hanggang ngayon tayo nangangapa pa. Ayaw ho natin magbintang ng mga pangalan nang wala po tayong katibayan. Na wala pong kumanta sa part po ng pulis, sa part po ni Kap Nemo, at sa part po ni gobernador at mga mayor ho dyan na nakakaalam paano ang operasyon ng wetting. Alam po ninyo nung aking panahon, kung kilala ho ninyo si Boy Mayor, alias Boy Mayor ng Daraga, Albay, or ng Albay, ng probinsya ng Albay. Boundary kasi ng Daraga yun at saka Legazpi. Yun po kasi ang doon Pero tawag nila doon, Albay, Albay, tawag nila doon. Yan po ang isa ho sa mga big time na gambling lord sa probinsya ng Albay at iba pa. Naging contractor din po yan noong mga panahon na yon. At napas lang yan dahil sa sobrang kumpiyansa niya, siya po ipinatawag. Base po ito sa kwento ng balita. Hindi po ito gawa ho natin. Base po ito sa kwento ng news, balita. Ang palagay ho namin, o palagay ko at palagay ho ng ibang mga magagaling pagdating ho sa opinion at komento, ay because of sa hanap buhay. Wala naman hong ibang dahilan. Bakit ka paslangin? Dahil lamang ho yan sa hanap buhay. Diba? Ganun lamang ho yan Diba? Tama ba ako, Gobernador Noel Rosal? Mag-ingat kayo, Gobernador. Diyan sa probinsya ng Albay. Alam naman ho ninyo nung panahon. May tinigbak na ho dyan. Na isang gambling lord. Hindi ko lamang ho alam ngayon kung ano po ang seguridad dyan po sa probinsya ng Albay. Dahil ako po'y galing ho riyan, kaya kabisado ko yan. Marami akong probinsya na pinuntahan. Lahat halos ng probinsya dito sa Luzon, akin na pong narating. At hindi lamang isang araw ako tumira ho dyan. Linggo o buwan pa. Kaya nalaman ko kung ano po ang mga kabuhayan, ano po ang mga kalagayan ng ating mga kababayan sa iba't ibang probinsya. Bagamat minsan nasabihan tayo, hindi ka naman taga ganitong lugar, bakit alam mo? Di ba? Trabaho po namin yan. Alam po ninyo, kaming mga mamahayag, maraming klase kami. May eksperto sa sinasabing environmental issue. May eksperto naman po pagdating sa maritime issue. May mga kanya-kanya po silang expert sa kanila pong sa linya po ng kanila pong hanapbuhay.
Sabi nga ho dito, malaking hamon ito sa mga law enforcement agencies. Malaking hamon talaga. Ay anin natin yung hamon. Hindi naman sila nagre-react. Pag wala hong utos, kasi ang nangyari ho rito, one time ho, meron ako nakausap po na isa pong presinto ng ating kapulisan. Mabait po yung dish officer hanggang po sa mga investigator ng kapulisan. Pero yung hepe ho, wala ho doon. Siyempre ho, nagtatago si hepe dahil dumating yung media. At ang ating purpose ho, ay regarding sa illegal gambling. Nung inilatag ko po sa kanila, at nakuha nagkapalooban kami, kuninto niya sa akin, Sir, alam po ba ninyo kapag hinuli namin itong illegal gambling na ito, na mayroon pong basbas sa itaas, yun po sabi niya, Jack sir, ako'y masisibak or maitapon po sa malayong lugar. Ang tinutukoy niyang malayong lugar sa Mindanao, sir, ang pamilya ko po nandito sa Luzon. Kawawa naman po. Isang kasamahan ko rin sa mamaya, kuninto niya sa akin. Senior niya ang kanya pong karanasan. Doon po sa isang probinsya, yung Camarines Sur, yan po sa Naga City, na ngayon po ay ang mayor, ito pong si dating Vice Presidente Leni Robredo. Kanya rin pong inireklamo ang isa pong problema ron na talaga pong mabigat masolusyonan. Alam po ba, sabi po ng hepe sa kanya, Sir, tutulungan ko kayo pero protektahan din po ninyo ako at ang aking pamilya. Kasi po paano? Ay ang mga nag-ooperate po doon ng illegal ay kasabwat ho. Unang-una ho, marami ho sila, kasama na po ang New People's Army. Para ho sa kanilang proteksyon. Sino ba naman pulis ho roon? May mga ilang kakampi ang pulis, kakampi po ang ganito, di ba? Kakampi ang mga LGU. Ikaw pa naman, isang hamak na hepe lamang ng isang bayan, babanggain mo. Pader ang binabangga mo. Yan po ang kanya pong sinabi. Pero siyempre, ngayon ko lamang po binanggit ito dahil because napakatagal na ho nito, almost 10 years na ho ito. Siguro naman ho yung hepe, wala na ho roon. Kaya po ako'y natas doon at sinabi ko, Sir, wag na lang ho. Hindi kita kayang protektahan at ang pamilya mo. Hayaan nyo na ho. Babalik na lamang ho kami sa Maynila na wala ka hong marinig sa amin. Kaya ngayon ko lamang ho binanggit sa inyo. Itong mga kwentong ito dahil matagal na ho yun eh. Kung sakaling balikan man si Hepe, at least ho, baka retired na si Hepe. Kasi Lieutenant Colonel na ho eh. Matagal ng panahon, almost 10 years na ho. Kaming nagkaharap-harap noon kasama yung aking kaibigan na namayapa na rin. Di ba ho? Yun ho ang aking pong mga karanasan. Kaya naawa rin ako. Di ba? Sabi nga ho rito, dapat ho siya sa atin ang mga aligasyon, hindi sapat o ang pangalan na binabanggit. Kung may hawak ng dokumento, larawan at mensahe si Kap Nemo ho, panahon na para suriin ito ng mga otoridad. Nag-press conference ito, nagpa-press con ito si Kap Nemo. Siguro naman doon po sa kanyang mga sinasabi ho, kung naalala ho ninyo, ulitin ko sa inyo, kahit magsawa ka na magsawa ho, nasibak sa pwesto si dating Pangulong Erap Estrada, para sa mahirap. Dahil po sa isyu ng weteng, kaya dyan po sa probinsya ng Albay, kapag ito'y lumaki ang isyong ito, tsaka magkagulo ang probinsya ng Albay. Magandang hapon po sa ating pong viewers ngayon, ang ating pong avid followers po natin ito, si Ma'am Jocelyn Bigueras. Magandang hapon po, Sir Jojo. Maraming salamat po sa inyo at yan po ay nanonood, nakatutok ngayon. Galing po yan sa probinsya ng Albay. Kabisado ito ni Ma'am Jocelyn Bigueras. Ito pong issue ng weteng, Ma'am. Wag na ho kayo sumagot, Ma'am. Baka pag-initan pa kayo. Basta tango lamang, Ma'am. Ayos na. Approve na sa akin yan. Kaya nga ho, kasama na ho riyan. Magpatakbo ka ng illegal, may mga death threat talaga yan. Di ba? Ang weteng ho sa Albay, politiko, kontraktor, ang nag-ooperate, ang nagpa-operate. Ano bang kakayahan ni police para banggain si politiko? Kung malakas pa ito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., sibak si provincial director dito, sibak si police regional director dito. Alam po ng mga police kung ano po ang problema po sa kanyang nasasakupan. Gusto man niyang ipatupad ang batas sa kanyang mga kamay, pero hindi niya magawa. Dahil mayroon pong matataas na opisyal na nasa likod. Ang ibang nasa Malacanang pa eh. Kung naalala ho ninyo, nung panahon ni Kadigong Duterte ni dating Pangulong Kadigong Duterte, naikwento po ng isa pong Batikan na journalist o mamahayag na si Caramon Montolfo tungkol po sa issue po dyan po sa Taguig City regarding po sa flood control na ilang bilyon po yun. Nakasabwat pa mismo isa sa mataas na opisyal ng Malacanang during that time. Di ba ho? Paano pa ngayon? Kung malakas po ito, isang mataas na opisyal,
Abay, walang kahuli-huli ito. Walang huli ka. Jojo civil lamang ang meron. Di ba ho? Ito ha, napakaraming tanong ho natin dito, mga kabarangay ko. Napakaraming tanong ho natin. At ngayon ho, ang bula ay nasa kamay na ho ng mga otoridad. Kaya nga ho, kapag ni isa hong walang nahuli ho rito, ang mahuli lamang ho dito yung nagpapatay eh. Yun ang laging kawawa. Maging dito sa Caloocan. At ibang syudad, Muntinlupa City. Magandang hapon po sa inyo dyan. Isipin nyo mabuti. Ang inuhuli ho, kobrador, nagpataya, mananaya. Pero yung operator, big time operator, hindi po mahuli-huli. At yung mga protector na sa likod niya, siyempre of course, nandyan ang mayor, konsihal, kapitan, mga polis, di ba? Hindi ho mahuli-huli. Ganun ho ang sistema dito sa bansa natin. Kahit ano pa ho ninyong gawing batas. Ang dami na hong ginawa ng batas sa ating pong mga mambabatas katulad po ng congressman at senador. Pero ang problema ho, marami na pong batas. Existing mga batas, malinaw na malinaw. Pero wala rin hong naging nangyari. Kaya nga ho, nagwawala ito. Ito pong si dating Congressman Mike Defensor. Dahil nung siya po ay nakipag-usap sa mga media, during na siya po ay mag-file po or humarap po sa Sandigan Bayan, no, para po sa kanyang hearing sa kaso niya, abay nagalit ho ito na hindi pinahintulutan ho ng mga opisyales ng Bureau of Jail and Management and Penology. Nagwala ho ito at nagagalit kayo, nag-viral ngayon. Yan po ang isa po sa mga issue na umiikot ngayon sa ating kapaligiran. Di ba ho? Yun ho ang ibig ko sabihin. Okay? Lundag ho tayo. Dapat ho sana, ilang topic tayo, isa na lamang ho na topic para ho tayo ay mapabilis-bilis na konti. Di ba ho? Ito, hanap tayo ng topic rito ha, na maganda-ganda ha. Kasi alam ho ninyo, may mga nakita ho akong mga topic ko dito. Yung iba ho, bukas na lamang ho, yung illegal na ano ho dyan ha, sa tawag nito, sa Camarines bukas na lamang ho. Ito yung pulis, yung issue ng pulis. Maganda ho itong pag-usapan ho kasi dito mo matutukoy na bakit ho hindi mahuli-huli ang lahat ho ng mga tiwaling opisyal. Di ba? Dahil nga po meron pong mga nasa likod nito. Magandang hapon ho mga kabarangay, pakishare lamang po ninyo. Ito ha, isa na lamang ho. Ito, sabi nga ho dito, sa ating pong isang istorya, last na lamang po ito bago tayo magtapos ng ating palatuntunan. Ulitin ko ho, pasensya na ho kayo kung bakit ho puro Bicol ang aking pong tinatalakay sa 2 araw because of this issue. Gusto ko pong lumabas ang katotohanan. Gusto ko hong mag-ingay upang pong matuldukan ang anumang uring illegal ho sa probinsya o sa rehiyon ng Bicol. Sabi nga ho rito, kapangyarihan sa pulisya. Sino ang may huling salita? Sa maraming bayan at lungsod ho, isang tanong ang madalas ating pong naririnig kapag may nagpapalit ho ng hepe ng pulisya. Sino ba talaga ang nagdidesisyon kung sino ang magiging chief of police? Sa ideal na sistema ho, ang isang police officer ay dapat may talaga batay sa kwalifikasyon. Yun ang tama. Karanasan, good. Integridad, lalong good na good. At kakayahang mamuno, very good. Di ba? Ngunit sa realidad ng politika, hindi maikakaila na mahalaga rin ang impluensya ng mga lokal na opisyal. Yan ang sinasabi ko. Sabi ko nga, gustuhin man ito ni Police Regional Director, Police Brigadier General Miranda ng Region 5 ho, hindi ho siya. Hindi ho niya maipatupad ng maayos. Bakit? Mayroong nasa likod nito. Hindi mag-ooperate ang isang illegal kung wala ho yung proteksyon. Wala ho yung basbas mga kapuso o mga kabarangay ko. Di ba? Ito. Kapag may bagong hepe ng pulisya sa isang bayan, may mga pagkakataon ang pangalan ng opisyal ay pinag-uusapan at inirekomenda ng mga lokal na leader. Dahil dito, lumilitaw ho ang tanong kung ang pagpili ba ay tunay na nakabatay sa kakayahan o may halong political preference. Tandaan po ninyo yun ha. Sa antas naman ho ng Police Regional Office ho, mas malaki ang saklaw ng responsibilidad. Ang Police Regional Director ay namumuno sa buong police organization sa isang rehiyon. Malaki po ang kanya pong obligasyon dito.
rehiyon na po ang pinag-usapan dito. Ay kung mayroon pong 5 probinsya sa isang rehiyon, abay mabigat po ang kanyang tungkulin dito. Kaya napakahalaga ng kanyang pagiging professional, independent at may sapat na karanasan. Yun pa dapat. Ngunit kapag nasangkot ang politika sa police leadership ho, maaaring magkaroon ng problema. Kung ang isang police officer ay maramdaman na ang kanyang karera ay nakasalalay sa pabor ng isang politiko, saan pupunta ang kanyang katapatan? Kaya nga ho, marami pong mga ilang tiwaling opisyal because of the politics. The reason why na hindi ho sila makagalaw dahil meron pong pumipitik-pitik sa kanila, wag mong galawin yan, akin yan bata. Biruin mo, polis, sinasabihan lamang ho ng politiko, bata, akin yan. Dahil po, sa power nila, under the local government code, yung kanilang power ho is above the police. Kaya nga ho, mayroong isang mayor ho sa Tarlac, sa probinsya ng Tarlac. Sabi niya, sir, hindi ko po trabaho upang hulihin ang mga illegal na sinasabi mo. Trabaho ng pulis yan. Sinagot ko naman po siya. Pero, mas may kapangyarihan ka upang utusan mo ang iyong pulis. Hindi na ho sumagot sa akin. Akala siguro sa akin, obob ako. Ay, sorry ho, sir, ha? Sorry, mayor. Hindi ko na lamang po banggitin, mayor, ang iyong pong lugar para naman hindi nakakahiya sa iyo. Dating congressman na naging mayor. Yun mabigat ho doon. Dating kapitan na naging congressman. Meron din hong ganun eh. Dating kapitan, hindi dumaan sa pagka-mayor, dumiretso sa pagiging congressman. Ganun kabigat. Meron naman pong dating congressman na bumaba sa pwesto, naging mayor. Siya po ang LGU. Siya po ang hari sa bayan na yun. Kumbaga, sabi nga rito, sa batas ba, sa institusyon, o sa taong may kapangyarihan magrekomenda sa kanyang appointment. Yan. At sa pinakamataas na antas ng Philippine National Police Leadership, ang Police General na namumuno sa buong organisasyon ay nangangailangan ng matibay na tiwala ng Pangulo at ng pamahalaan. Kadalasan ho yan, yun po talaga 101% na mapagkatiwalaan ng Pangulo. Kaya kadalasan ho yan, either kababayan niya o bata niya. Nung siya'y naging mayor hanggang naging Pangulo, naging gobernador, ni senador, congressman, naging Pangulo, dahil bata niya yon, siyang inilagay. Marami na ho dyan, katulad kay dating PNP chief na ngayon senador Ronald Bato de la Rosa, dahil tapat ho siya kay dating Pangulong Kadigong Duterte ho. Abay siya po ang itinalaga kauna-unahang PNP chief sa term ho ni Kadigong Duterte. Dito natin makikita ang isang malaking hamon. Paano mapapanatiling professional at political ang Philippine National Police kung ang mga posisyon nito ay may impluensya ng mga political leader? Tama. Mahirap po. Nirekomenda ka ng isang politiko, ay yung nagrekomenda sa'yo. Karamihan na nagrekomenda ng mga politiko, mga tiwaling opisyal ito. Involved ito sa mga illegal. Bakit sila naglalagay doon? Para maproteksyonahan ang kanilang personal interest sa bayan. Yun po ang katotohanan. Huwag na ho tayo magpangalan. Alam na po ninyo yan. Kung mga sino-sino ang mga yan. Tanong ko nga sa inyo, sino po ang politiko sa bansa natin na hindi kurakot? Sino? Kapag may makasagot na si ganito, pag-usapan natin at i-research ko kung ano po ang kanya pong nagawa sa kanya pong nasasakupan. Hindi naman ho masama para sa isang mayor ho, governor, congressman o maging sa Pangulo na magkaroon ng pananaw tungkol sa police leadership, bahagi sila ng pamahalaan. Ang dapat bantayan ay kapag ang rekomendasyon ay nauuwi sa political control. Dahil ang pulis ay hindi dapat maging pulis ng mayor. Tama ho yan. Hindi rin siya dapat maging pulis ng gobernador. Ay ang problema nga ho, ganun ho nangyayari mga kabarangay. Di ba ho? At lalong hindi dapat maging pulis ng isang politiko. Naalala ho ninyo, si Congressman Teveso ng Negros Oriental, lahat ng pulis doon nag-bless sa kanya. Lahat ng sasabihin niya, sumusunod ang pulis. Pag sinabing sumayaw ka, sasayaw ang mga pulis. Noong kanyang panahon, si dating Congressman Teveso na ngayon ay nakakulong. Yun ho. Pag sinabi niya na sa pulis na maghubad ka, sumayaw ka, sasayaw sila, maghubad ho. Dahil kapag hindi nila ginawa, isang pitik lang, tapon ka sa kangkungan. Ganun po kayo impluensya yung dati pong Congressman Teveso ng Negros Oriental. Kaya nga ho, nakita ho ninyo, ang patayan dito, numang kanyang mga panahon, ay talamak ho. Mabuti na lamang ho, dumating ang Pangulong Marcos na tuldukan ang kawalang-hiyaan ng pamilya Teveso dyan po sa isla ng Negros.
Ito ang pulis ay dapat maging pulis ng Republika ng Pilipinas, tagapagtaguyod ho ng batas at tagapagngalaga ho ng seguridad ng mamamayan. Kaya nga sinabi ho PNP is to serve and protect. Di ba? Yun ang kasabihan ho Kaya kung may pagpili ng hepe ng pulisya, ang unang tanong dapat ay, karapat-dapat ba siya? Kanino siya malapit? Sino ang kanyang backer? Sino ang nagrekomenda sa kanya? Yan po ang kadalasang mga katanungan, pero hindi dapat yon. Dapat binabase sa kanya pong credential, sa kanya pong kakayahan, sa kanya pong angking galing, at sa kanya pong performance na talaga bang kaya ba niya ipatupad ang batas na walang kinikilingan. Sa programa mayroong kinikilingan. Mayroong sinasabi walang kinikilingan. Pero dapat sa pulis, ganun din walang kinikilingan. Nakapokus sila sa watawat ng ating bayan. Di ba mahalaga ang tiwala sa isang police chief, pero ang tiwala ay dapat manggaling sa kanyang record, leadership, integridad, at performance, hindi lamang sa koneksyon sa politika. Di ba sinabi ko kanina, kung nais nating magkaroon ng PNP na tunay na pinagkakatiwalaan ng publiko, kailangang malinaw ang hangganan ng politics at policing. Di ba? Dahil kapag ang police appointment ay naging gantimpala sa political loyalty, ang unang nawawala ay hindi lamang professionalism. Ang nawawala ay tiwala ng mamamayan. Tanong ko nga, may tiwala pa ba ang mamamayan? Nung panahon ng dating Kadigong Duterte, medyo balik ng tiwala ang ating mga kababayan. Ngayon, muling nawawala paunti-unti because dahil sa mga performance ng ilan po nating pulis. Di ba? Nagtatagnaw sila ng 911. Bukas sa talakayan natin ito. Napakaganda nito. Sinisisi si dating retired general na ngayon po ay MMDA General Manager Nicolas Torre III because of 911. Itinatag yan ng maayos ni dating general, dating PNP chief Nicolas Torre III. Pero inalis sa pwesto dahil marami po siyang nakabangga. At sinangayunan din po ni Pangulong Marcos na alisin siya sa pwesto. Kaya siya naging floating PNP chief. Marami naman, may mga ilan na rin po nangyari na ganyan po dahil nagpalit po ng administrasyon. Pero ito pong kay General Torre, kakaiba. Siya po yung isang bukod-tanging general sa panahon ng Marcos administration na halos sinunod ang utos. Sino po bang PNP general na hindi tinitigilan upang tugisin si Pastor Apollo Kibuloy dyan po sa Davao? Sino po bang general? Pangulo ng bansa. Nung panahon ni dating Pangulong Irap Estrada, magaling din po yung PNP chief noon. Para si General Torre, retired General Torre, talaga ipinatupad yung batas. Pero ngayon, ang dami na hindi na huli-huli si Senator Bato de la Rosa, hindi mahuli-huli ng pamunuan ng pulis ngayon. Hindi ko alam kung baka naglalaro lamang sila parang tawag nito yung aso, pusa at daga. Pag nandiyan si pusa, wala si daga. Ganun ang nangyari, di ba? Kaya nga sa usaping ng pagpili ng mga police chief, regional director at pambansang leader ng PNP, isang prinsipyo ang dapat manaig. Hindi kung sino ang may kapangyarihan maglagay, kundi kung sino ang tunay na karapat-dapat mamuno. Yan po ang dapat nito. Pero ngayon ay medyo lumagpas na po tayo sa ating pong limit hour. Di ba? 30 minutes lang na po tayo dapat Pero lumagpas po tayo. Bukas talakayin natin ito. At sana I hope na maalala ko po yung tungkol po kay General Torre na doon po sa issue ng 911. Sinisi po sa kanya na dapat po ang sisihin ngayon ay ang bagong pamunuan ng Philippine National Police. Di ba po? Magandang hapon po sa inyo at mapayapang hapon sa ating lahat. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Daghang salamat sa inyong tanan. God is good all the time. To God be the glory. God bless. Adios amigos. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.